trip. Bakit? Speeding ka yata. Boss. Right? Tip na eh. Ang tiba yung ano ah. Grabe. Tingnan yung star. Ha? Tingnan yung star. Nakuha mo ka si Becky. Iyan ah. So may lakad tayo. Nakita yung simula ng video. Boom! Huli! Nahuli tayo sa may Galax. Bawal yung ano. Bawal yung walang seatbelt. So ito yung ano pupuntahan natin. Medyo ano lang siya. Medyo malapit from Cavite. Kukunin natin sa East Avenue. Ito yung ticket na East Avenue, Quezon City. Kung magkano, di ko rin alam eh. Pupunta tayo. Napatayo na tayo tuloy ng QC ng di oras. Pero, let's go. Ano yun ba? So, Dito spot sa pero bakit naman? Ikin man ko lang naman oh. Ina sa backpack ko. Ang kape ay sa kilo kape. Konkretong gubat. Ang dardara. Anong ibig sabihin? Yes, nag-withdraw tayo pero may papakita ako. Kasi tataka pa rin talaga ako. Paano nangyari 'yun? Nakita niyo ba 'yan? Wala, di ba? Walang paano tumagot? Paano nakita? Wala, kahit malapit, kahit malayo. Magic, di ba? Yung sinasabi na huli ng ano, wala daw seatbelt. Paano na lang? Wait lang, may sumasabit na mga puno-puno. Alang dyan. Hello, gusto pa sumama nyo itong mga gulay-gulay na to. Yes! Wait lang, kukunin pa natin lisensya natin para tayo makapunta sa mga farm. Miss mo kagad si Daddy? Yes. Naku, ngayon, nakapark tayo sa ano, SSS. Magpapalit din naman ng status si Bekbek. So, goods lang. Punta na tayo dun, walk trip, men. Tignan naman natin kung saan yun dahil nakatatlong ikot na tayo dito. Ayun. So, dulo, kaliwa. Maraming lisensya na surprise na ganito. Ano nangyayari? Tapos sabihin Yan. So nakuha na natin yung lisensya. Roughly mga 50 minutes going 1 hour kasi nandun tayo mga 4:20 or 3:27 and 4:20. So almost 50 minutes. Sabi mo na isang oras. Pwede na, medyo mabilis na rin pero matagal siya actually. Pero dahil doon, nag-research na rin ako. Tsaka medyo may mga komosyon. Siyempre may mga wait lang, doon na pagdating sa ano. Ingay, mausok. Ayun yung mausok. Ayun yung sinasabi ko. Siyempre may mga nagre-reklamo. Una nga pagdating ko doon, parang chinikaw ng guard. Sabi bawal daw naka-shorts, bawal naka-chinelas. Tapos parang tinignan pa kung papapasok eh. Sabi ko, ano gagawin ko kuya? Pabalik ako. Pinapasok niya rin naman ako. Tapos, ayun, yung process dun sa first floor, mag-aabot ka nung yung ticket mo. And then pag-abot mo nung ticket mo, hihintay ka. Siguro mga more or less mga 10 minutes. After nun, papupunta ka na. May tunog na eh. Wait lang. Kaya habang nag-aantay tayo ng 90 seconds,
After nun, mga 10 minutes. Alam na, hindi narinig. Naiyak ba? Yes! Yan, patingin. Paano? Yes. Miss naman ako niyan. Parang ang tagal-tagal ko nawala. Ayun na nga ang sinasabi ko. So, 10 minutes. Yes po. 10 minutes lang tayo sa first floor. After nun, sa first floor din yung bayad. Tapos i-check mo yun. Tapos parang yung mga stock nila nung... Ano ba yan? Tapos yung mga, kasi yung mga ID parang nakatambak doon sa second floor. Tapos doon nila sinasort out. And then yun nga, may mga nagre-reklamo, syempre. Tapos pala, merong... Okay, ano man siya. Tapos syempre may mga nagre-reklamo doon na yung sa mga huli, tapos mga sa demerit. Ayun, yung points pa, demerit. Check nyo yung yung license nyo. Yung check yung license nyo, paano nyo ma-check. Kasi ang tagal ni Kuya, as in literal, pagdating ko doon sa second floor, nagre-reklamo na siya tungkol doon sa demerit points niya. Kasi nagpa-renew siya. And then na-renew yung lisensya na from non-pro to pro. And naging 10 years. Hindi pala, nag-renew siya ng lisensya from 5 years to 10 years. Tapos gusto niya i-renew from non-pro to pro dahil nga, ayun nga, nakaangkas siya. Hindi siya makapag-renew dahil sa demerit points. Yung demerit points, pag umabot ka ng tumataginting na 40 points, alam mo kung nangyari. Pag nakaabot ka ng 40 points, ibig sabihin mare-revoke yung lisensya mo. Oh, bakit? Ano nga bakit? Hindi ko rin alam kung bakit. Basta ina-explain lang nung... Kasi ang dami na nagtutulong-tulong na sila. Di ba si Kuya, nakikipag-usap siya doon. As, parang... Hindi naman siya naggalit. Pero syempre, ina-explain niya lang. Naiintindihan ko naman yung side niya. Kasi yun yung ginagamit sa panghabang buhay. Syempre may... Hanap buhay? Hanap buhay. Panghanap buhay. Syempre, naiintindihan ko naman na... Medyo medyo malungkot siya dahil sa nangyaring yun. So, yun nga. So, pag umabot ka ng 40 points, mare-revoke yung license mo. Paano mo malalaman kung ilan points na meron ka? So, ako, meron akong 1 point. Meron pa akong 39 points. So, 1 point kasi sa seatbelt. Hindi ko alam kung paano yung computation nila doon sa point system na yun. Pero, yun yung basta, siguro, baka meron sa online kasi yun sa akin, yung seatbelt violation, first offense, which is nangyari na nga, first offense is 1,000, second offense is 2,000, third offense is 5,000 plus seminar, something ganun, which is nasa online na online yun. Tsaka pag search mo naman seatbelt violation PH, kikita man agad, or pinakamabilis ChatGPT. Tapos yun sa demerits or yun sa point system nila, yun ang trinay kong i-search, wala akong makita. Hindi ko alam kung paano. Tapos ito pa, itong na nakita niyan, yung seatbelt, yung tint. Dahil ang tagal ko nga nag-aantay, na-search ko na rin yan. Based dun sa research na nagawa natin habang nag-aantay tayo dun sa loob. Meron daw infrared sensor na medyo duda ako dito sa... Hindi naman sa pinagdududahan ko yung sistema na at yung system ng Pilipinas, pero feeling ko hindi talaga niya makikita yung, parang hindi pa ganun ka high-tech, in short. So ang nangyari, sabi, it's either infrared sensor, high-tech infrared sensor. So again, dito pinag-usapan natin is yun sa Kallax, hindi yung sa normal na EDSA lang. Sa Kallax to, baka nga high-tech na yung ano nila doon. Tapos at the same time, isa pa is malamang na ayun yung nangyari, kasi yung sa harap ko, pagkakatanda ko, hindi naman malinaw yung tint doon. Hindi ko pina-point out na dapat siya yung nahuli. Ang sinasabi ko lang is, ang nangyari is dark yung tint ko, yun sa harap ko, kasi as in alam ko na nasa unang video nun. So hindi ganun ka dark yung tint niya. Parang nangyari, lumagpas siya, nasa gitna na si Kuya.
So, pinawaran niya, pagbaba ko ng bintana, uy, wala kang seatbelt, men. Wala kang seatbelt. So, it's you. Ayun, yun. So, it's either in sobrang powered na, hindi sobrang powered, high-tech na infrared sensor or yun nga, or manual na maghuhuli. Kasi nga doon sa ibang bansa or sa hindi daw talaga inaalaw yun. Sobrang kapal ng tingin. Kaya binidyo ko, di ba? So ito para maganyan, no. Ayan, tikita niyo yan, di ba? Pero yung dito kay Kulitog hindi. So kay Kulitog, kay Gob hindi. Anyway, so yun lang yung mga hanas natin sa buhay. At tayo ay dahil sa QC, i-celebrate natin ang pagkakakuha ko ng lisensya. Yun lang ang pangit pala dito. Ang laki nung LTO nila dito. Ang problema, walang parking, min. So pag lumabas ka dyan, ang mapaparkan mo na is itong SSS, PSA. yung PSA pala. Pero yung PSA, from PSA papunta sa LTO, more or less kung lalakarin mo, abutin nga ng mga 10-15 minutes, depende kung gaano kabilis ka bagal maglakad. Tapos alam ko may bayad rin yun. Pero dito, dahil may transaction naman si Bekbek, so nakapag-withdraw tayo, nag-withdraw naman tayo, and then may transaction tayo, pwede na. Ayun lang. So on to the next clip. Hindi pa natin tatapusin, ano pa lang mga 5 minutes pa lang to. Ano muna tayo, tingnan tayo yung gagala, tapos si seatbelt na tayo, guys, ha. Tandaan nyo, magsi-seatbelt kayo lagi, kasi pag hindi kayo nagsi-seatbelt, meron kayong chance na magkaroon ng 1 demerit point. I-highlight lang natin yung pa-star ng baby ko. Tingnan nyo naman, pa-star pa yan, no? Star! Okay ba? Margalilit, Mama Peggy. Margalilit, Mama Peggy. Marga. Busog kami. Busog ako, si Margalilit hindi kumain. Medyo mahal yung sa Pares, pero solid yung solid yung sisig. May nakadalawa tayong sisig. Pati yung pati itong tawag dito? Turon. Pwede na. May pa-franchise nga sila, kaso sa Etibac medyo mahal to Dahil dyan, dito na namin tatapusin ni Margalilit ang video. Babay na mga ka-star. Kilala mo mga ka-star? Mga ka-star. Literal na may stars. May stars sa loob. Babay na. Bye-bye. Bye-bye. Yan ang paboritong inumin ng nanay.